lalagyan muna ng asin at pagkatapos ay lalagyan na naman natin ng asukal at ang kasunod ay hahaluin natin para magsama ang tamis at alat ng pagmamahala ninyo. Tapos titikman na natin. Sarap. Mga bossing, bago yan, babatiin ko muna kayo ng isang matagumpay na araw na naman. Andito pala kami ngayon ni Joshua sa Barangay Malapaw para manguha ng nyug. Bali namulot nga lang kami sa mga nalaglag sa puno. Pagkatapos nga naming mamulot, binalatan na namin to isa-isa. Bali 5 pirasong ang napulot naming bunga ng nyug. Itong nyug palang pinulot namin. Gagamitin namin to para sa lulutuin naming palawan or galyang. Napalaban na nga ako dito sa pagbabalat nitong nyug. Kung sa bagay, sanay naman tayo sa mga ganitong trabaho. Shout out pala kay Gerson Erba. Salamat sa paghatag mo sininalubi. Malaking bagay na to para sa lulutuin naming palawan. Makalipas nga ang ilang sandali ay nandito na kami sa may barangay Santa Ana. Bali kasama lang nga namin dito si Ninyo para manguha nitong palawan or galyang kung tawagin dito. Medyo mahirap nga rin yung pangunguha nitong palawan or galyang dahil sa marami nga rin tinik yung puno nitong galyang. Kaya nung niyugyug ko nga itong puno ng galyang ay ginamitan ko ng dahon para hindi ako matinik. So ayan nga po mga busing, ganito lang nga po yung itsura nitong tayod or laman nitong puno ng galyang. At pagkatapos nga naming manguha ay umakyat na kami dito sa taas para hugasan na itong mga nakuha namin galyang or palawan kung tawagin dito sa lugar namin. Kinabukasan nga inasikaso ko na ito sa bahay. Pagkatapos ko ang balatan, hiniwa-hiwa ko na ito ng maliliit lang at maninipis para nga mas madaling maluto. Ganito lang dapat, manipis lang kasi para mas mabilis maluto. So ayan na nga po mga busing, tapos ko na nga itong hiwain ng maliliit lang at maninipis. Pagkatapos nga hinugasan ko na ito. Pagkatapos ko ang hugasan ay sinalang ko na ito dito sa may kaserola. Sinindihan ko na nga ang apoy nitong kalan para painitin at palambutin na natin itong palawan o galyang. At makalipas nga ang ilang sandali ay kumulo na ito. At nilagyan ko na nga muna ito ng asin at saka asukal. Konting asin lang pala mga busing at konting asukal din ang ilalagay dito. At makalipas nga ang kalahating oras ay minekos-mekos ko muna ito. At para mas lalong sumarap nga ito ay hinaluan ko muna ito ng pagmamahal. Agoy! Nung maluto na nga, tikiman time. Palawan o galyang kung tawagin dito sa lugar namin. So, bali para mas masarap, lalagyan natin ng kaunting gatas. At lalagyan din natin ng kaunting asukal. Lalagyan din natin ng asukal, konti lang. At haluin lang natin ng konti. Tapos titikman na natin. Sarap. Ang tawag nito sa lugar namin dito sa Sorsogon, sa bayan ng Gubat, Palawan. Pero sa ibang bayan, yung tawag nila is galyang. So, iba-ibang tawag nito pero is pare-parehas lang naman. Tapos yung kadalasan ng pagkakaluto dito sa amin, may gata. Pwede daw itong gawing suman, pwedeng gawing dinusak. Depende sa'yo kung anong pagkakagawa o pagkakaluto na gusto mo. Pero yung ganitong pagkakaluto na pinakro, o pwedeng halo-halong binataan, pwede ito. Yung pinakro, masarap na rin. Bali yung pinakro, mas madaling lutuin. Lalagyan mo lang siya ng kunting asin, may gata, tsaka asukal. Yun lang. Tapos para mas mabango at mas malasa, ninagyan ko ng dahon ng pandan. Kaya mas lalong lumabas yung aroma ng palawan. At lasang-lasa din yung flavor ng pandan. Sa pagbuhay dito sa probinsya, ganitong pagkain, kahit wala naman, kahit ganitong lang,
pagkain lang, walang ulam, pwede mo na itong pangkanin. Mm.